Assalamualaikum, Ustad. Ako ililuga magtanong. Pinahihintulutan ka sa atin, Ustad, ang mag-donate ng organ. Halimbawa, alam mo, ikaw ay malapit ng pumanaw. Bilang isang Muslim, i-donate mo yung iyong bato o mata. Pinahihintulutan ka sa atin sa Islam. Ano baga? Yung bakit ganun? Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang katanungan, actually ang tanong na yan, tinanong yan sa mga contemporary scholars ng sabi ng Lujnah Daimah. Okay. Kung pwede bang o pinahintulutan ba sa Sharia o anong sinasabi ng Sharia regarding sa mga organ ng isang tao, specifically ng isang Muslim, na i-donate ito, no, sa isa bang tao. Basically, may mga pagbabawal at may mga pagpapahintulot sa bagay na ito. Kailan ang pagpapahintulot at kailan ang pagbabawal? Magiging bawal lamang ito una-una kung walang approval ang sabihin natin na ang tinatawag na syempre ang pamilya, walang approval ang doktor na makatarungan o kaya sabihin natin makatwiran o kaya yung bang yung honest na doktor, pagkakatiwalaang doktor. Okay? Pangatlo, kapag ang pag-donate ng isang bahagi ng katawan ng isang tao na isang buhay ay nagkaka-apekto sa kanya habang buhay siya. Halimbawa, i-donate yung puso niya doon sa ibang tao. Hindi pwede yun. Kasi once na kapag nawala yung puso ng tao, tigok yun. Kumbaga, di ba? So yun. Pero sa mga ibang parte ng katawan na kung saan hindi naman nakaka-apekto sa buhay ng isang tao, no, ibig sabihin na natili pa rin ang kanyang buhay kapag kinuha niya ito sa kanya. At ito ay kapag pinahintulutan niya, of course, no? At the same time, hindi ito nagbibigay ng kapahamakan sa kanya. At hindi rin nagbibigay ng kapahamakan sa dinudunit niya, wala itong problema. Ako rin sa mga lalo pag kung kinakailangan. Provided na approve ng isang doktor ng pagkakatiwalaan, no? At siyempre, bilang after the approval ng tinatawag na sabi natin ng pamilya, you know, o sabi natin merong habilin ang yung tao na yun. Halimbawa kapag ako ay pumanaw, ay nahabilin ko ang aking parte ng katawan, no, na kung sa i-donate doon sa nangangailangan. So, pag ganito ay wala itong tinatawag na problema. So ibig sabihin, case to case basis yan. Okay, may mga pagkakataon na pwede at may mga pagkakataon na hindi pwede. But generally, kapag ito ay kinakailangan, halimbawa, kahit pa sabihin natin na wala siyang, nung buhay siya, wala siyang will of testament na ganun. Okay? At the same time, walang approval yung tinatawag na sabihin natin pamilya. Yung katulad nito. Then, kung makapagsasalba doon sa isa pang buhay, at wala ng ibang option kundi yun, kinakailangan niya. Kasi ang tinatawag na nakalagay sa banal ng Quran, waman ahyan nas faman afakan na maahyan nas sa jamia. Sino man ang binuhay ng isang tao, parang binuhay niya ang buong sangkatauhan. You know? So kapag pinatay isang tao, parang pinatay niya ang sangkatauhan. Di ba? So yun. So ibig sabihin, case to case basis yan. Wala tinatawag na problema. Pero at the same time, yun nga, may mga pamantayan sa pagpapahintulot, no, sa bagay na ito. So yun. Naintindihan? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. So, bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.